Ito ang full recap ng mga trade at sino nga ba ang pinaka panalo sa nangyaring trade. So far sa picture na ito ay ito yung mga bigating manlalaro. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang number 1 na winner sa trade na ito ay ang Los Angeles Lakers at ang Dallas Mavericks. Pero marami naman ang nagsasabi na ang tunay na panalo ay ang Lakers at yung Dallas mukhang hindi pa sigurado. Napaka-obvious na nakuha nga ho ng Los Angeles Lakers si Luka at yan ang pinaka big winner sa nangyaring trade. Si Luka ang susunod na franchise player nitong Lakers. Ito na yung kanilang paghahanda kung magre-retiro na si LeBron. At ang yung pangalawang panalo ay itong Golden State Warriors. Nakuha nila si Jimmy Butler galing sa Miami Heat. Marami ang nalungkot nang mawala si Andrew Wiggins, pero kung ating titimbangin, mas pareho lang naman yung numerong na ibibigay ng dalawang manlalaro. Mas lamang lang sa athleticism at sa edad si Andrew Wiggins at sa pagiging matibay. Pero kung pag-uusapan yung buong impact sa opensa at sa depensa, syempre magagawa rin yan itong si Jimmy Butler. Ang sumunod ay itong si Zach LaVine papuntang Sacramento Kings. Ngunit hindi masyadong nai-excite ang mga NBA fans sa trade na ito dahil sila'y magkakaroon lang naman ng reunion ng kanyang former teammate na si DeMar DeRozan doon sa Kings. Naglaro na nga sila sa Chicago Bulls at hindi nga nagkaroon ng magandang resulta ang kanilang pagsasama. Kaya sa ngayon ay parang nag-aalangan pa ang mga NBA fans na maniwala sa kanilang tunay na kakayahan. Yung mga honorable mention naman ay eto: si Marcus Smart papuntang Washington Wizards, Ingram papuntang Toronto Raptors, si Chris Middleton sa Wizards, Spurs naman si Fox, Dennis Schroeder sa Pistons, Andrew Wiggins sa Miami Heat, Bucks naman si Kuzma, Dalton Knecht papuntang Charlotte Hornets. Yan ang mga manlalarong nagkaroon ng bagong team sa ngayon mga idol, at ating aabangan, ating babantayan ang kanilang performance at yung kanilang impact sa kanilang kupunan. Sa kabilang banda, eto naman yung reaksyon ni Bob Myers, former GM ng Golden State at ngayon ang sisilbing analyst broadcaster para sa ESPN. Ayon pa kay Bob Myers na blindsided itong sina Luka at si Anthony Davis. Ibig sabihin nun ay wala silang kaalam-alam na sila'y mapupunta dyan. Actually, wala talagang may alam na mangyayari ang trade na ito. Marami ang nagulat. Buti pa nga raw si De'Aaron Fox dahil nakuha niya ang kanyang kupunang gusto. Yung Spurs, doon talaga siya napunta. Samantalang si Butler naman, hindi siya napunta sa Phoenix Suns, ang kanyang team na gusto. Subalit nakuha naman niya ang kanyang gustong kontrata sa Golden State Warriors, 121 million sa loob ng 2 taon, 60 million per year yun. Ang maganda pa raw sa ginawang pag-trade ng Golden State Warriors ay naging balanse lamang ito. Wala silang masyadong ibinigay na mga star player. Si Andrew Wiggins lamang at yung kanilang pick na isinama ay protected pa. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? Sino ang totoong nanalo para sa inyo? I-comment lang.